Wala naman talaga dapat sila dito. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Rupert sa kanyang sarili habang nakatayo siya sa gilid ng bangka, nakatingin sa malawak at tahimik na tubig ng reservoir. Malamig ang hangin na may dalang amoy ng lumot at bahagyang lansa na tila nakasanayan na ng mga residente sa bayang iyon. Subalit para sa binata, may ibang lamang ang amoy na iyon. Parang nabulok na kasaysayan na hindi pa tuluyang nalilibing. Maigpit ang kapit niya sa gilid ng bangka na halos mamuti na ang kanyang palad dahil sa higpit ng pagkakakapit niya doon. Maging ang kanyang katawan ay may pakiramdam. Nawari ay may alam ito na hindi pa kayang tanggapin ng kanyang isipan. Kasama niya sina Dino at Alan, ang kanyang dalawang matalik na kaibigan at kaklase mula sa university. Silang tatlo ay nasa ika-4 na taon na sa kurso nilang architecture at ang kanilang thesis ay tungkol sa mga nakalubog na pamayanan sa Pilipinas bilang case study ng adaptive heritage conservation. Isang ambisyosong paksa ayon sa kanilang professor, pero posible naman. Ang kailangan lang nila ay primary data, mga sukat, litrato at visual documentation ng mga istrukturang lumilitaw tuwing bumababa ang tubig ng dam. Natuwa ang professor nila sa kanilang topic kung kaya agad itong inaprubahan. Lingid sa kanilang kaalaman, lampaksang iyon ang magdadala sa kanila sa isang lugar na dapat sana ay hindi na nila ginalugad. Si Dino ang utak ng grupo. Lagi may bitbit at nakahanda na notebook at mga panukat. Siya ang nagplano ng buong ekspedisyon, mula sa pag-arkila ng bangka hanggang sa pakikipag-usap sa mga lokal na maaaring magsilbing gabay. Siya ang tipo ng tao na mabilis mag-isip. Lagi may sagot sa bawat tanong at lagi may solusyon sa bawat problema. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit si Dino ay tila hindi handa sa mga pagtanggi na kanilang natanggap, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkadismaya nang ang bawat mangingisda at bawat matanda sa bayan ay tumangging samahan sila o kahit nabigyan sila ng direksyon. Lahat ng kanilang nilapitan ay tumanggi. Iwinawaksi ng mga mangingisda ang kanilang alok na pera at ang ilan ay mabilis pang tumalikod na parang natatakot sa mismong pagbanggit pa lang nila ng lumang bayan. Ang isang matandang mangingisda ay nagmura pa sa kanila bago isinara ang kanyang pinto. Sa mga mata nito ay makikita na iyon ay puno ng takot na hindi nila maunawaan. Ang isa naman ay tumanggi na makipag-usap sa kanila at agad na umalis sa kanyang pwesto. Iniwan ang kanyang mga gamit sa dalampasigan. Sa kahahanap ng taong maaaring makatulong sa kanila ay napadpad sila sa sentro ng baryo. Subalit ganoon pa din ang reaksyon ng mga taong nilalapitan nila upang magtanong o humingi ng tulong. Hanggang sa may isang matandang babae na nagtitinda ng isda sa palengke ay nagbigay sa kanila ng babala. Noong una ay nilapitan din nila ito at tinanong ng tungkol sa lumang bayan. Napahinto ito sa ginagawang paghihiwa ng bangus at tinignan sila ng matagal. Iyong uri ng tingin na tila tumagos sa kanilang mga kaluluwa. Ang kanyang mga kamay ay may bahagyang katal habang ibinababa niya ang kutsilyo. Napansin ng mga binata na tila hesitant ang matanda na magsalita. Halata ito sa kanyang mga labi na nagsimulang gumalaw na parang may gustong sabihin ngunit hindi maapuhap ang mga salita. Maya-maya pa ay nagawa din itong makapagsalita ngunit mahina lamang na halos pabulong pa nga. Hindi nila maunawaan kung saan nagmula ang takot ng mga tao. Para kasi sa kanila, ang lumang bayan ng Sid Rivera o anumang nakalubog na pamayanan ay isang kayamanan ng kasaysayan at arkitektura. Alam nilang maraming pamilya ang inilikas noong dekada 70
para bigyang daan ang pagtatayo ng dam. Alam din nilang ang mga istruktura ng lumang bayan ay muling lumilitaw tuwing tagtuyot, na para bang ang tubig ay may sariling schedule ng pag-amin ng mga sikreto nito. Nabasa nila ang mga artikulo tungkol sa paglilikas, tungkol sa paglipat ng mga residente, at tungkol sa pagkawala ng isang buong pamayanan sa ilalim ng tubig. Ngunit walang artikulo ang nagsabi sa kanila ng buong katotohanan. Ang hindi nila alam ay ang ilang bahagi ng kasaysayan ay hindi na isulat sa mga aklat. Hindi nila alam ang tungkol sa bato, tungkol sa pamilya Santiago, tungkol kay Padre Edilberto, at tungkol sa sumpa na nagsimula noong 1972. Hindi nila alam na ang mga bangkay sa lumang sementeryo ay hindi lahat nailipat, at ang mga naiwan ay naghihintay ng tamang panahon upang muling bumangon. Noong gabing iyon, habang nag-aayos ng kanilang mga gamit sa isang murang transient house malapit sa dalampasigan, narinig nila ang mga bulong ng mga matatanda sa labas ng kanilang bintana. Mahihina ang kanilang mga boses, pero malinaw na parang sinadya nilang marinig ng tatlo ang kanilang usapan. Ang hangin ay nagdala ng kanilang mga salita sa loob ng silid, at ang bawat salita ay parang karayom na tumatagos sa kanilang mga tenga. Si Aling Pilar na may-ari ng transient house ang siyang unang nagsalita. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala at takot, na parang alam niyang ang mga bisita niya ay nasa panganib. Sinabi niya na darating na ang paglitaw, ang panahon ng taon kung kailan bumababa ang tubig at lumilitaw ang mga guho ng lumang bayan. Ngunit higit sa lahat, binanggit niya ang tungkol sa mga bangkay, tungkol sa mga patay na hindi nakahanap ng kapayapaan, at tungkol sa mga gabing hindi dapat lumabas ang sinuman. Nagkatinginan sina Rupert, Dino at Alan. Otomatiko na naramdaman nila pare-pareho ang pagtibok ng mabilis ng kanilang mga puso, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kuryosidad. Naglalaro din sa kanilang mga isip kung ano ang ibig sabihin ng mga bangkay na tinutukoy nila sa usapan, kung bakit tila takot na takot ang mga residente. Napuno ang kanilang mga isipan ng mga tanong na hindi nila kayang sagutin, at ang kawalan ng sagot ay lalong nagpaalab sa kanilang determinasyon na pumunta sa isla. Kinabukasan, maaga silang gumising. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw nang pumunta sila sa dalampasigan upang maghanap ng isang bangkang maghahatid sa kanila. Matapos ang maraming pagtanggi, nakahanap sila ng isang matandang mangingisda na nagngangalang Mang Ruel. Si Mang Ruel ay isang lalaking may mukhang puno ng mga kunot at mata na parang nakakita na ng maraming bagay sa kanyang buhay. Mga bagay na hindi na niya nais pang makitang muli. Ang kanyang balat ay sunog mula sa mga taon ng pagkabilad sa araw, at ang kanyang mga kamay ay matigas at puno ng mga peklat mula sa matatalim na lambat at mga lubid. Hindi ito pumayag na isama siya sa mismong isla ng lumang bayan. Ang kanyang trabaho ay ihatid lamang sila sa pinakamalapit na bahagi ng reservoir at doon sila bababa. Matagal siyang tumanggi. Paulit-ulit na sinasabi na hindi sila dapat pumunta doon. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa kanilang mga mata, lalo na ang kay Rupert na may dalang perang handa niyang ibayad, napabuntong hininga na lang si Mang Ruel saka pumayag. Ang biyahe ay tumagal ng halos 1 oras. Sa gitna ng dam, wala silang makita kundi tubig at kalangitan. Isang walang katapusang abuhin na tanawin na tila hinihigop ang lahat ng kulay ng mundo. Walang ibang bangka o maski ibang tao. Para silang nag-iisang nabubuhay sa mundong iyon
at hindi sila sanay sa ganoong klase ng katahimikan na halos marinig nila ang sarili nilang paghinga. Ang tanging ingay na meron lamang ng mga sandaling iyon ay ang makina ng bangka na umaalingaw-ngaw sa malawak na lawa at ang patak ng tubig sa gilid ng bangka na parang mga daliring kumakatok sa kahoy. Nang tuluyang huminto ang bangka, tumayo si Mang Roel at itinuro ang isang bahagi ng reservoir na tila mas mababaw kaysa sa iba. Doon, unti-unting sumisilip mula sa tubig ang mga labi ng isang simbahan. Ang matandang kampanaryo nito ay kalahating nakalubog at ang mga bubong ng mga bahay ay parang mga buto ng isang higanting nilalang na nakahandusay sa ilalim ng tubig. Ang mga pader ay natatakpan ng lumot at kabibe at ang mga bintana ay mga itim na butas na halata naman na walang laman, ngunit tila may nakamasid. Bago sila bumaba, hinawakan ni Mang Roel ang braso ni Rupert. Mahigpit na hawak habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa binata na may halong babala at awa, na parang alam niyang ang mga binata sa harap niya ay papasok sa isang bagay na hindi na niya mababalikan. Nang makababa sila sa mababaw na bahagi ng dam, ang tubig ay hanggang tuhod lamang. Sa ilalim ng kanilang mga paa ay nadarama nila ang putik at mga sirang bato, mga labi ng isang bayang dating puno ng buhay. Ang putik ay malambot at malagkit na parang humihilas sa kanila pababa sa bawat hakbang. Ang kanilang mga sapatos ay nabasa at nadumihan at ang lamig ng tubig ay unti-unting pumapasok sa kanilang mga buto. Habang papalapit sila sa pampang ng lumang isla, unti-unting nabubunyag ang harapan ng lumang bayan. Ang mga bahay na dating nakatayo sa magkabilang gilid ng kalsada ay ngayon ay mga guho na lamang. Ang ilan ay natatakpan ng lumot at kabibe. Ang iba naman ay halos ganap ng gumuho. Ang mga haligi ng kahoy ay nakabulagtas sa lupa at ang mga bubong na yari sa yero ay kalawangin at butas-butas. Ang mga dating maaliwalas na tahanan ay naging mga libingan ng mga alaalang hindi na muling babalik. Ngunit may mga istrukturang nanatiling nakatayo na parang lumalaban sa panahon at tubig. Ang simbahan, ang munisipyo at ang lumang paaralan ay ilan sa mga gusaling nagpapanatili pa rin ng kanilang anyo, kahit na ang kanilang mga pader ay nababakbakan na ng tubig at panahon. Ang kanilang mga pader ay natatakpan ng mga bitak na parang mga ugat na umaakyat mula sa lupa at ang kanilang mga pinto ay nakabukas na parang nag-aanyaya sa mga bisitang hindi dapat pumasok. Kinuha ni Dino ang kanyang kamera at sinimula ng pagkuha ng mga litrato. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at sanay sa pagpindot ng shutter. At ang kanyang mga mata ay nag-aaral sa bawat detalye ng mga istruktura. Si Alan naman ay inilabas na ang kanyang panukat at nagsimulang kunan ng mga sukat ang mga pintuan at bintana. Ang kanyang lapis ay mabilis na gumagalaw sa papel habang isinusulat niya ang bawat numero. Samantalang si Rupert naman ay naglalakad sa paligid. Hinahawakan ng mga pader at sinusuri ang mga detalye ng arkitektura na hindi na niya makikita kahit saan pa. Ang simbahan ang pinaka nakakabilib sa lahat. Ang harapan nito ay may mga inukit na disenyo na tipikal ng panahon ng Espanyol, mga floral motifs at mga santo na ngayon ay halos hindi na makilala dahil sa pagkasira. Ang mga imahe ng mga santo ay kupas na. Ang kanilang mga mukha ay nabura na ng panahon at tubig. Ngunit ang kanilang mga anyo ay nananatili pa rin. Ang kampanaryo nito ay nanatiling buo at sa itaas nito ay may bakal na krus na nakaharap pa rin sa langit na parang nagbibigay ng huling pagpapala
sa bayang nakalubog. Ginugol nila ang maghapon nila sa paglilibot sa buong lugar. Kumuha ng mga impormasyon na kakailanganin para sa kanilang thesis. Sa sobrang abala nila ay hindi na nila namalayan ng oras. Pasado alas 5 na mapasya na silang tapusin ang kanilang ginagawa. Habang papalubog ang araw, napansin ni Rupert ang isang bagay na kakaiba. Ang tubig sa paligid ng isla ay tila nagsisimulang umangat. Hindi siya sigurado kung ito ay imahinasyon lamang. Ngunit ang dating hanggang tuhod na lalim na tubig ay parang umaabot na ngayon sa kanyang hita. Ang pag-angat ay mabagal, ngunit tuloy-tuloy, na parang ang dam ay may sariling schedule at nagpasya na oras na upang bawiin ang mga guho. Tinawag niya sina Dino at Alan at katulad niya ay napansin din nila ang parehong pagbabago. Patuloy ang pagtaas ng tubig at ang mga guho ay nagsimula na muling lumubog. Ang ibang bahagi ng bayan na dating tuyong lupa ay naging mas malambot at maputik. Dahilan upang ang kanilang mga hakbang ay mas maging mabigat at mahirap. Nagmamadali sila naglakad pabalik sa direksyon kung saan sila bumaba. Ngunit sa kanilang pagmamadali ay napahinto si Rupert nang may maramdaman na may kung anong sumabit sa kanyang kanang paa. Nang sipatin niya iyon ay nakita niyang mga halamang baging na nakatanim sa isang bagay na matigas at malamig. Yumuko siya upang alisin ang mga baging. Saka hinukay ang putik gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay nakatagpo ng isang bagay na kahoy na may nakaukit na mga letra. Pinunasan niya ang putik at nakita niya ang mga salitang nakaukit sa kahoy. RIP at isang pangalan na hindi na niya mabasa dahil sa pagkasira. Isa iyong lapida. Napabuntong hininga siya at mabilis na tumayo. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, may nakita siyang kakaiba sa kanyang peripheral vision. Sa gilid ng kanyang paningin, tila may gumagalaw. Isang anino na hindi tugma sa mga guho sa paligid. Ang anino ay hindi hugis tao, ngunit ito ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Na parang isang bagay na nagsisikap na lumabas mula sa ilalim ng putik. Nang lumingon siya upang tiyakin kung ano iyon, wala naman siyang nakita na iba. Tanging ang mga guho at tubig lang. Ngunit ang sandaling iyon ay inalihan na siya ng kaba, kung kaya ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng manginig. Mayroon kasing isang bagay na hindi tama. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit nadarama niya sa kanyang mga sistema. Sumigaw na si Dino mula sa malayo. Tinatawag ang pangalan ni Rupert at sinabing magmadali na. Tumakbo siya pabalik sa kanyang mga kaibigan. Ngunit habang tumatakbo siya, nadinig niya ang isang tunog na hindi niya inaasahan. Isang tunog na parang basang lupa na pumuputok, na sinusundan ng isang mahina ngunit malinaw na daing. Ang tunog ay nagmumula sa kanyang likuran, mula sa lugar kung saan niya natagpuan ang lapida. Tumigil siya upang lumingong muli. Sa pagkakataong iyon ay nakita niya ito. Mula roon, unti-unting lumilitaw ang isang kamay na nababalutan ng putik. Ang mga daliri nito ay kumikibot na parang sinusubukang humawak sa isang bagay na hindi nakikita. Ang mga kuko nito ay mahahaba at matutulis at ang balat nito ay natutuklap na parang balat ng ahas na nag-aalis ng kanyang lumang balat. Pagkatapos, isa pang kamay at pagkatapos ay isang ulo. Isang bungo na may natitirang mga hibla ng buhok at balat na nakadikit sa buto. Ang mga mata nito ay dalawang itim na butas na walang laman. Ngunit ang mga butas na iyon ay tila nakatingin kay Rupert. Pakiramdam niya ay panandali ang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Hindi siya makagalaw.
Ang kanyang mga mata ay tila nakabaon sa putik at ang kanyang katawan ay hindi sumusunod sa kanyang utak. Siya ay paralisado ng takot. Isang takot na hindi niya naramdaman kailanman sa kanyang buhay. Sumigaw ulit si Alan at tinatawag ang pangalan ni Rupert. Ang boses nito ay puno na ng pagkataranta. Napatingin si Rupert sa kanyang mga kaibigan. Kita sa mga mukha nito ang hindi maipaliwanag na sindak. Ngunit hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa kung ano ang kanyang nasa likod. At sa kanilang mga mata, nakita niya ang refleksyon ng isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa kanyang naisip. Lumingon siya at sa kanyang harapan, daang-daang mga kamay ang unti-unting lumilitaw mula sa putik. Ang mga bangkay, ang mga naiwang patay ng lumang bayan ay muling bumabangon. Ang ilan ay kalahati pa lamang ang katawan. Ang iba naman ay tuluyan ang lumabas mula sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay nasa iba't ibang yugto ng pagkabulok. Ang ilan ay halos kalansay na lamang. Ang iba naman ay may natitirang balat at laman na nakadikit sa kanilang mga buto. Ang unang buhay na bangkay ay tuluyang lumabas mula sa lupa. Nakabihis pa ito ng punit-punit na damit na tila mula pa noong panahon ng kanyang kamatayan. Isang barong Tagalog na kupas na at may mga butas na nagpapakita ng kanyang tuyot na balat. Ang mga mata nito ay walang laman. 2 butas na nakatingin sa kawalan. Ngunit sa mga butas na iyon ay may isang bagay na nag-aapoy. Isang galit na hindi mapakali. Ang kanyang bibig ay nakabuka at mula rito ay may lumalabas na isang tunog na hindi maintindihan. Isang ungol na parang halinghing ng isang hayop na nagugutom. Tumakbo ang magkakaibigan. Walang ibang ginawa ang mga ito kundi ang tumakbo sa pinakamabilis na magagawa nila. Sumasakit na ang kanilang mga binti dahil sa pagtakbo sa basang putik. Ang kanilang mga sapatos ay hindi kinakaya ang dulas ng putik. Dahilan para ilang beses silang matumba at bumagsak. Pero maliksi silang bumabangon saka patuloy na tumatakbo. Paunti-unti ay nakalalayo sila sa mga kamay na umaabot sa kanila. Ngunit saan sila pupunta? Ang isla ay napapalibutan ng tubig na patuloy na umaangat. Ang kanilang bangka ay wala pa. Hindi pa bumabalik si Mang Ruel. Ang kanyang pangako ay babalik pagkatapos ng 3 oras, pero wala pa din siya sa mga oras na iyon. At ang mga buhay na bangkay ay patuloy na bumabangon mula sa putik. Dumarami ng dumarami. Parang ang isla ay isang libingan na nagpasya ng bumuka ang bibig nito. Ang kanilang mga daing ay naging koro ng mga patay. Isang tunog ng paghihirap na pumupuno sa hangin. Si Dino ay muling natumba. Bago pa man siya makabangon, isa sa mga bangkay ay nakalapit na sa kanya. Ang tuyo nitong kamay ay nakahawak na sa kanyang bukong-bukong. Ang mga daliri nito ay malamig at matigas na parang kahoy. At ang mga kuko nito ay kumaskas sa kanyang balat. Nag-iwan ng malalim na sugat na agad na nagdugo. Napasigaw si Alan na tinawag ang pangalan ni Dino. Sa kanya mabilis na hinila ang kanyang kaibigan pabalik. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa mga bisig ni Dino at ang kanyang mga kalamnan ay nagsisikap na hilahin siya palayo sa nakakatakot na nilalang. Ang buhay na bangkay ay humila rin at ang isang maikling tunggalian ay naganap sa pagitan ng buhay at ng patay. Ang kuko ng zombie ay kumaskas sa balat ni Dino dahilan para mapahiyaw ang binata dahil sa kirot. Nag-iwan din ito ng malalim na sugat na agad na dumugo. Ang dugo ay tumulo sa putik at ang bangkay ay yumuko upang dilaan ito. Wala nang ibang maisip na paraan ng 3 kung hindi ang tumakbo pabalik sa direksyon ng simbahan, sapagkat tanging ang estrukturang iyon ang tila may tibay pa rin at hindi ganap na nakalubog sa tubig.
Nang marating nila ang simbahan, napansin nilang bukas pa ang malaking pintuan nito. Makapal ang pintuan na gawa sa makapal na kahoy at may mga bakal na bisagra. Ang mga ito ay tila sapat na matibay upang hadlangan ng mga zombie. Pumasok sila sa loob at agad na isinara ang pinto gamit ang isang mabigat na kahoy na nakasandal sa dingding. May kabigatan ng kahoy at ang kanilang mga kalamnan ay sumakit habang itinutulak nila ito laban sa pinto. Sa loob, ang simbahan ay tila isang mundo na naiiba mula sa labas. Ang mataas na kisame nito ay may mga pinturang kumukupas na at ang altar nito ay puno ng mga sirang imahen ng mga santo. Ang mga stained glass na bintana ay nabasag at ang mga pira-piraso ng kulay na salamin ay nakakalat sa sahig. Ang sahig ay pulos putik at tubig, ngunit mas mataas ito kaysa sa labas na nagbigay sa kanila ng ilang sandali ng pahinga. Humihingal silang tatlo. Nakasandal ang kanilang mga katawan sa pader na malamig at basa. Puno ang kanilang mga mukha ng putik at pawis at ang kanilang mga mata ay nakapikit na parang sinusubukang kalimutan ang kanilang mga nakita. Ngunit ang kanilang mga tenga ay patuloy na nakikinig sa mga tunog sa labas. Ang mga daing ng mga zombie na pumapalibot sa simbahan. Ang kanilang mga kamay na kumakatok sa mga pader kasabay ng kanilang mga katawan na dumudulas sa putik. Kahit hinihingal ay nagawa ni Alan na magtanong kung ano ang mga iyon na kanilang nakita. Ang kanyang boses ay basag-basag at puno ng takot. Nanginginig din ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga mata ay hindi mapakali na parang naghahanap ng isang labasan na parang wala. Hindi sumagot si Rupert. Nakatingin lang siya sa bintana ng simbahan kung saan nakikita niya ang mga zombie na patuloy na lumalabas mula sa putik. Daan-daan o marahil libo-libo na parang ang buong bayan ay muling nabubuhay sa pinakamabangis nitong anyo. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa liwanag ng papalubog na araw at ang kanilang mga daing ay naging isang malakas na ingay na pumupuno sa hangin. Ang mga zombie ay nagsimulang mag-ipon sa paligid ng simbahan. Ang mga katawan nito ay nagsiksikan sa mga pader at ang kanilang mga kamay ay kumakatok sa mga pintuan at bintana. Ang mga kuko nila ay kumakaskas sa kahoy at bato na lumilikha ng isang tunog na parang mga daga na kumakagat sa dingding. Ang ilan ay umaakyat sa mga pader. Ang kanilang mga daliri ay nakakapit sa mga bitak ng bato at ang kanilang mga ulo ay lumilitaw sa mga bintana na may mga bibig na nakabuka. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Rupert. Sa altar ng simbahan, may isang maliit na bagay na kumikinang. Isang bagay na tila gawa sa itim na bato na nakapatong sa isang piraso ng pulang tela. Ang bato ay kumikinang na parang may sariling liwanag. Isang liwanag na hindi mula sa araw o buwan, kundi isang liwanag na nagmumula sa loob nito. Lumapit si Rupert sa altar. Ang kanyang mga paa ay tahimik na humakbang sa basang sahig. Nakapako ang kanyang mga mata sa bato habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang inaabot iyon upang hawakan. Na mapadikit na ang kanyang daliri sa bato, isang wari mahinang bultahe ng kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan na nagdulot ng isang panginginig na parang 1,000 tinig ang sumigaw sa kanyang isipan. Biglang nanlabo ang kanyang paningin. Ang kanyang isipan ay napuno ng mga pangitain. Isang matandang pari na nakayakap sa isang krus. Isang pamilya na nag-alay ng kanilang dugo sa isang madilim na altar. At isang bato na kumikinang sa ilalim ng tubig. Ang mga pangitain na yun ay bigla na lamang pumasok sa kanyang memorya na animoy naka-timelapse sa sobrang bilis at halos hindi makasabay ang kanyang utak sa lahat ng impormasyon na inilathala nun.
Ngunit sa gitna ng mga pangitain, isang boses ang nagsalita. Malinaw at matatag na parang nagmumula sa isang taong matagal na naghihintay ng kanyang pagkakataon. Rupert, ikaw ang dugo ng Santiago, ang bukod tangi na makapagwawakas nito. Bulong ng boses. Bago pa man niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, bigla na lamang tumunog ang kampana ng simbahan ng napakalakas. Ang tunog nito ay humanig sa buong simbahan at ang mga bintana ay nag-vibrate na parang sasabog. Ang mga zombie sa labas ay biglang tumigil sa kanilang paggalaw at ang kanilang mga katawan ay naging matigas na parang mga estatwa. Pagkatapos ay isang puting liwanag ang pumuno sa simbahan. Liwanag na hindi nagmumula sa anumang pinagmulan, ngunit nasa lahat ng dako. Ito ay mainit at maliwanag at ito ay tumagos sa mga pader patungo sa katawan ng mga zombie. Ang mga bangkay ay nagsimulang sumigaw na hindi nila malaman kung dahil ba sa sakit o galit. Maya-maya pa, ang kanilang mga katawan ay unti-unting natunaw na parang yelo sa init ng araw. Ang ilan sa mga zombie ay napilitan na umatras at nagsimulang bumalik sa kanilang mga libingan. Unti-unti silang lumubog sa putik na animo ay may puwersang humila sa kanila pailalim. Rinig pa rin ang kanilang mga daing na naging mga halinghing ng takot. Si Rupert ay biglang bumagsak sa sahig habang ang kanyang katawan ay may bahagyang panginginig. Ang tipak ng bato na kanyang hawak kanina ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong sa may paanan ng altar. Mabilis namang dinaluhan ni Dino at Alan ng kaibigan upang tulungan na tumayo. Pagkatapos noon ay sinabi ni Dino na kailangan na nilang makaalis sa lugar na yon bago pa man bumalik ang mga buhay na bangkay. Dahil doon ay nagmamadali ng kumilos ang tatlo palabas ng simbahan. Tumakbo na sila palabas ng naturang lugar. Kahit naging mahirap para sa kanila dahil sa unti-unti nang lumalatag ang dilim sa paligid, ay pinilit nila sapagkat nais nilang makalabas sa lumang bayan na iyon ng buhay. Ilang beses ulit silang natumba at nalubog sa putik, ngunit hindi na nila ito alintana. Hindi sila tumigil. Patuloy silang tumakbo hanggang sa marating nila ang Pampang kung saan sila nagmula. Pagdating sa Pampang, nandoon na si Mang Roel. Nakaparada yung bangka niya sa mababaw na bahagi ng dam. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Ngunit na makita na niya ang tatlong binata, nakahinga na ito ng maluwag. Mabilis sila na sumakay ng bangka at agad naman iyon na pinaandar ng matanda. Habang lumalayo sila sa isla, nakita ni Rupert ang huling tanawin ng lumang bayan. Ang simbahan na nakatayo sa gitna ng mga guho. Ang kampanaryo na tila umaabot sa langit at ang krus sa itaas nito ay kumikinang sa liwanag ng papalubog na araw. Sa kanyang kamay na nakapamulsa sa loob ng kanyang pantalon ay nakakuyom ng mahigpit ang kanyang kamao kung saan tanga niya ang tipak ng bato. Hindi niya alam kung paano ito napunta sa kanyang bulsa, ngunit may nag-uudyok sa kanyang sistema na ito ay mahalaga at sa kabilang banda ay mapanganib. At sa kanyang isipan, ang mga salita ng boses ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ikaw ang dugo ng Santiago, ang bukod tangi na makapagwawakas nito. Subalit hindi niya alam ang nais ipahiwatig ng mga salitang iyon. Hindi rin niya alam kung sino si Padre Edelberto o kung ano ang koneksyon niya sa pamilya Santiago. Ang alam niya lang ay ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Habang papalapit sila sa Pampang ng bagong bayan, napansin ni Rupert ang isang bagay na nakababahala. Si Dino, na nakaupo sa tabi niya, ay nagsisimula ng manginig. Nagsimula na rin na mamutla ang balat nito at ang kanyang mga mata ay napapapikit at bahagya na ring tumitirik.
Napansin na rin ni Rupert na ang sugat ng kaibigan sa bukong-bukong ito na dulot ng buhay na bangkay ay nagsisimula ng magbago ang kulay. Nagiging itim na iyon, maging ang mga ugat nito na paisa-isa nang bumabakat sa kanyang mga balat. Kinabahan na sina Rupert sa kalagayan ng kaibigan. Sinubukan nilang kausapin ito, subalit hindi magawang sumagot ni Dino. Nakapikit lang ang mga mata nito habang patuloy na nangangatalang katawan. Pansin-pansin rin na mabagal ang paghinga nito, kung kaya labis ang pag-aalala na nadarama ni Rupert at Alan. Bumaling si Rupert kay Mang Ruel. Umaasa na may maitutulong sa kalagayan ni Dino ang matanda. Sinulya pa naman ng matanda ang pinsaladong binata, maging ang sugat nito. Matapos ay hindi naman nagsalita. Tanging iling lamang ang nagawa nito sa kamuling ibinalik sa tubig ang paningin. Subalit halata rin sa kanya na hindi ito mapakali. Maaring binabagabag ng konsensya sapagkat alam niya ang dahilan at sinapit ng mga lalaki sa naturang isla, kung kaya ilang minuto lamang ay nagsalita na ito. May nadala kayo isang bagay mula sa lumang bayan. Hindi lang ang bato sa iyong bulsa, Rupert. May isang bagay din na sumama sa inyo at ang kaibigan ninyo ang unang magbabayad nito. Ramdam ang inig at bigat sa boses nito.